Siya ang tanging pinakamahinang tao na nakatanggap ng Second Awakening mula sa isang Diyos. Si Jinwoo ay ang yung tipikal na mahina na kasuklam-suklam na talunan na walang anuman sa kanyang buhay. Ang kanyang ama ay umalis upang bumili ng gatas, at ang kanyang ina ay nakoma. Naging dahilan ito sa kanya na maging isang mahirap na walang kwentang lalaki na dapat pakainin ang kanyang nakababatang kapatid na babae gamit ang kanyang mga skill bilang E-rank hunter. 10 taon na ang nakalipas, lumitaw ang malaking portal sa buong planeta na naglalabas ng ilang halimaw upang sirain ang populasyon. Ang sangkatauhan ay walang pagkakataon na labanan ang mga ito dahil ang mga sandata ay walang anumang pinsala. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng ilang tao ng ilang espesyal na kapangyarihan. Ang mga taong iyon ay kilala bilang hunters. Inuri ang mga hunters batay sa kanilang mahiwagang kapangyarihan mula sa E-rank hanggang sa S-rank. Nagtagumpay ang sangkatauhan na mabuhay sa susunod na ilang taon gamit ang mga bagong kapangyarihang ito, ngunit kailangan pa rin nilang i-clear ang mga dungeon na makikita. Kung hindi nila gagawin, ang dungeon ay mag-iipon ng mahika at magbubukas, na magpapakawala ng mga halimaw papunta sa mundo. 3 taon na ang nakalipas, nangyari ang bagay na iyon sa isang kalapit na isla, hindi na clear ang isang S-rank dungeon, at napuno ng mga halimaw ang isla. Sinubukan ng mga hunters na alisin ito, ngunit sa huli, mas malakas ang mga halimaw na langgam. Nakikita natin ang ilang lalaki sa paligid ng isang construction site, isa sa kanila, na nagngangalang Kim ay kumukuha ng kape habang binabati siya ng server ng good luck sa raid ngayon. Tinawag ng isa pang lalaki na nagngangalang Park si Kim, na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya rito, dahil huminto na siya sa pagiging isang hunter. Ipinaliwanag ni Park na buntis ang kanyang asawa, sa makatuwid, kailangan niyang kumita ng pera. Sumagot si Kim na walang mas maganda kaysa sa isang mahusay na pag-raid upang kumita ng pera. Gayunpaman, nag-aalala si Park dahil ang kanyang mga kasanayan ay masama na, at pakiramdam niya ay mas masahol pa siya dahil matagal na siyang hindi nag-raid. Biglang naboling ang atensyon ng lahat kay Jinwoo na kararating lang sa meeting place. Nananatiling mapagpakumbaba si Jinwoo, at binanggit na inaasahan niyang makatrabaho ang lahat ngayon. Kahit si Kim ay binabati si Jinwoo, tinatanong kung kumain na ba siya. Kinukumpirma ni Jinwoo at nagpatuloy sa paglalakad. Na-curious si Park at nagtanong kung si Jinwoo ay isang malakas na hunter dahil mukhang masaya ang lahat na makita siya. Gayunpaman, napakagik-gik si Kim nang mapagtanto niyang nagretiro si Kim bago nagsimulang mag-raid si Jinwoo. Ibinunyag ni Kim na may espesyal na palayaw si Jinwoo, ang pinakamahinang hunter sa lahat ng sangkatauhan. Natarante si Park dahil inaasahan niya siyang pinakamalakas. Ipinaliwanag ni Kim na si Jinwoo ay isang E-rank hunter na palaging nasasaktan kahit sa E-rank gates. Sa makatuwid, tinawag siya ng mga tao na pinakamahinang hunter. Gayunpaman, iniisip ni Kim na dahil narito si Jinwoo, magiging madaling tapusin ang dungeon na ito. Sinabihan ni Kim si Park na ihinto ang pag-uusap tungkol dito dahil baka marinig sila ni Jinwoo. Gayunpaman, bumuantong hininga si Jinwoo nang marinig niya ang lahat. Habang naglalakad, narinig ni Jinwoo ang isang pamilyar na boses na nagbabanggit na muli siyang nasaktan. Napansin niya si Joey at binati siya, na binanggit na magandang makita siyang muli. Nagtatanong siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, ngunit siya ay tumugon na may ilang bagay na nangyari. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya, at nagpasya siyang ipaliwanag ang kwento. Nalaman niyang na-hospital siya, at ibinunyag niya na sa kabila ng pagsalakay sa isang E-rank dungeon, siya lang ang nasaktan. Nalilito siya kung paano, ngunit ipinaliwanag niya na ang iba ay mataas ang rango, kaya hindi sila nagdala ng manggagamot. Nagrereklamo siya tungkol dito, dahil iniisip nila na ang lahat ay sobrang kumpiyansa na hindi sila masasaktan. Gayunpaman, inamin ni Jinwoo na kasalanan niya dahil mahina siya. Ngunit gayunpaman, nakasanayan na niyang masaktan. Pagkatapos ay napansin ni Jinwoo na oras na para magsimulang mag-raid at sinabihan siyang umalis na. Nakilala nila si Song, isang makaranasang hunter na nagtatanong kung ayos lang ba sila sa kanyang pamumuno at pagiging pinuno ng partido. Dahil siya ang pinakamataas na rango, lahat ay sumang-ayon. Nang handa na ang lahat, binuksan nila ang gate at pumasok sa dungeon. Pagpasok nila, sinabihan ni Kim si Jinwoo na manatiling malapit para maiwasang masaktan. Inilabas ni Jinwoo ang kanyang kutsilyo, binanggit na ito ang tanging kagamitan na kaya niyang bilhin. Ngunit gayunpaman, ibibigay niya ang kanyang makakaya ngayon at papasok sa dungeon. Samantala, sinabi ni Go, ang presidente ng Hunter Association sa kanyang kanang kamay na nakatagpo niya ang gobyerno na humiling sa kanila na iwasan ang dungeon breaks. Gayunpaman, hiniling din nila sa kanila na mag-supply ng mga kalakal na nakuha sa loob ng mga dungeon. Hindi niya nararamdaman na hindi maiiwasan ang mga kahilingang iyon, dahil kumikita sila mula sa muling pagbibenta ng mga kalakal na nakuha mula sa dungeons. Ang mga kalakal na iyon ay mga kristal na nakukuha ng mga tao mula sa pagpatay ng mga halimaw. Sa loob ng dungeon, makikita si Jinwoo na nababalot ng dugo na may kristal sa kanyang kamay. Masaya siya na nagawa niyang talunin ang isang mahinang goblin, ngunit sinabihan siya ni Joey na mag-ingat. Inaatake siya ng isa pang goblin, ngunit napigilan niya ang pag-atake.
Patuloy na umaatake ang Goblin, ngunit iniiwasan niya ang lahat. Nagkakaroon siya ng pagkakataong umatake at sinubukang tapusin ang Goblin. Gayunpaman, sa pagtama ng kanyang blade ay nasira ito. Hindi nag-aksaya ng panahon ang Goblin para saksakin siya. Nag-aalala si Joey sa kanya, ngunit lumapit si Park at natalo ang Goblin. Inalis ni Jinwoo ang blade sa kanyang tiyan, at humiga sa sahig habang nawawalan siya ng dugo. Sinabi ni Park kay Joey na pagalingin si Jinwoo habang tinatalo niya ang mga kalapit na halimaw. Nagmamadali si Joey sa tulong ni Jinwoo, at nagsimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Habang nagpapagaling, nakita ni Jinwoo ang lahat na madaling talunin ang mga halimaw at nakaramdam ng inggit. Patuloy na ipinaliwanag ni President Go na ang Essence Stones na nakuha mula sa mga halimaw na may mataas na ranggo ay maaaring gamitin upang makagawa ng mas malalakas na sandata, na bilang kapalit, binibigyang daan ng mga hunter na talunin ang mas malalakas na halimaw. Binanggit din niya na maaari silang makakuha ng mga monocrystals na maninaw mula sa dungeons at gumawa ng mga armas gamit ito. Gayunpaman, ang kalidad nito ay hindi gaanong epektibo. Hindi maintindihan ng kanang kamay niya kung bakit gusto sila ng gobyerno. Ipinaliwanag ni President Go na gusto nilang gamitin ang mga ito upang lumikha ng bagong uri ng enerhiya, mas ligtas kaysa sa nuclear, at mas mahusay kaysa sa normal na mga pinagmumulan ng enerhiya. Iyon ay haantong sa mas kaunting polusyon, na lumilikha ng isang tunay na berdeng enerhiya, ngunit magagawa lamang nila ito kung maklear ng mga hunter ang mga dungeon. Bumalik sa dungeon, gumaling si Jinwoo at nagawang talunin ng grupo ang boss. Si Joey ay nagpapagaling muli sa kanya, at nagtanong kung bakit gusto niyang maging isang hunter ng labis. Ipinaliwanag niya na kung paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong bagay, malalagay niya ang kanyang sarili sa malaking problema. Humingi ng tawad si Jinwoo, ngunit nagreklamo si Joey, ayaw niya ng paghingi ng tawad, nag-aalala lang siya sa kanya. Nakipag-usap si Song sa lahat, ipinapaliwanag na tapos na ang raid at lahat ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang mga nakuha. Pagkatapos ay tumingin si Jinwoo sa kanyang Essence Stone at naaawa sa kanyang sarili. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa isang kaawa-awang gantimpala. Biglang sumigaw ang isa pang lalaki, na binanggit na may malapit na pasukan. Ang lahat ay nalilito, ngunit inihayag ni Song na kung minsan ay may dobleng dungeon. Nakikita ito ng ilan bilang kakaiba, ngunit iniisip ng karamihan sa kanila na ang ibig sabihin nito ay magiging mas malaki ang kanilang mga gantimpala. Nakipag-usap si Song sa grupo, ipinaliwanag na hindi nagsasara ang tarangkahan ng dungeon maliban kung natalo din nila ang boss ng pangalawang dungeon. Kadalasan, dapat nilang iulat ang sitwasyong ito sa Hunter Association at maghintay ng desisyon, ngunit nangangahulugan din iyon na maaaring dumating ang ibang mga hunter at nakawin ang boss na ito. Nagpasya siyang gawin ang lahat na bumoto kung dapat nilang gawin ito o hindi. Mayroong 13 miyembro sa kabuuan, kalahati sa kanila ay bumoto ng oo habang ang iba ay bumoto ng hindi. Si Jinwoo ang magpapasya sa kapalaran ng partido sa kanyang boto. Iniisip ni Jinwoo sa kanyang sarili na ang dungeon na ito ay masyadong mapanganib para sa kanya, ngunit siya ay walang-wala, at kailangan niyang maghanap ng paraan upang maipasok ang kanyang kapatid na babae sa kolehiyo. Kailangan din niyang bayaran ang mga bayarin sa pagpapagamot sa kanyang ina. Kaya naman, para protektahan ang kanyang pamilya, nagpasya siyang mag-oo. Samantala, nakikita natin ang ilang tao na nagsasagawa ng kanilang Hunter Awakening examination sa Hunter Association. Inilagay ng isang lalaki ang kanyang kamay sa isang black crystal, at sinukat nila ang kanyang lakas. Nalaman natin na may ilang grupo na tinatawag na guilds. Nagre-recruit sila ng mga hunter na may potensyal at sinasanay sila para makumpleto ang mga raid sa dungeon. Gayunpaman, ang pinakamalakas na hunter sa bansa ay kilala bilang Cho Hein, isang guild vice leader. Siya ay isang Hello Cutie blondie na isang S-rank. Bumalik sa loob ng dungeon, iniisip ng ilang miyembro na masyado silang malalim. 40 minuto na silang naglalakad, at binanggit na mayroon silang isang oras para umalis sa dungeon pagkatapos talunin ang boss. Sa makatuwid, mayroon silang mga 20 minutong pahinga. Ginagamit ni Jinwoo ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Joey. Tinanong niya kung bakit, at ipinaliwanag niya na siya ang dahilan kung bakit siya napilitang manatili at talunin ang pangalawang boss. Sinabi ni Joey na okay siya, at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanya. Kiit niya, nagtatanong kung sigurado siya, ngunit ipinahayag ni Joey na galit siya. Sumigaw siya sa kanya, tinatanong kung isa ba siyang psycho. Ipinaliwanag niya na kung siya ay sinaksak ng mas malalim ay magkakaroon siya ng butas sa kanyang dibdib. Hindi lang iyon, halos matanggal din ang mga braso at binti niya. Inihayag din niya na ang kanyang B-rank hilang ay halos hindi nakapagpagaling sa kanya. Tinatawag niya itong walang ingat at tinanong kung bakit siya pumayag na sumama. Tinatanong niya kung sira ba ang ulo niya at humihingi ng sagot. Humingi ng tawad si Jinwoo at iniisip sa sarili na ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay pa ay dahil si Joey ay isang B-rank na manggagamot. Kung hindi dahil sa kanya, patay na siya. Tinatanong niya kung talagang nagsisisi siya at kinukumpirma niya. Bigla siyang nakipaglandian sa kanya, binanggit na dapat niyang gantihan siya ng isang dinner date.
Nalilito si Jinwoo, ngunit nagalit siya sa pagtatanong kung ayaw nitong makasama siya. Namumula si Jinwoo, literal na ipinapaliwanag na wala siya sa kanyang liga, ngunit gusto niya. Biglang may nagbanggit na nakarating na sila sa boss room. Nalilito ang ilang miyembro dahil hindi pa sila nakahanap ng boss room na may pintuan. Sa tingin nila ay kakaiba ito, ngunit tinanong ni Kim kung uuwi sila ng walang dala pagkatapos makarating dito. Sinasabi niya na maaaring sila ang unang makatuklas ng bagong dungeon. Sa makatuwid, kung gusto nilang bumalik, maaari nilang gawin. Gayunpaman, pupunta siya at kahit mag-isa lang. Samantala, ang lalaking nagsagawa ng kanyang hunter examination ay pinapanood si President Go sa isang video. Sa madaling salita, ipinaliwanag niya kung gaano sila dapat palaging maging maingat at mabuhay sa kabila ng kanilang ranggo. Binuksan nilang lahat ang pinto at pumasok sa loob. Nagsisimulang lumiwanag ang mga sulo sa paligid ng silid habang pumapasok sila. Ang ilan ay humanga dahil hindi pa sila nakakita ng anumang tulad ng silid na ito, ngunit dapat silang magmadali at tumingin sa paligid. Nakita ng grupo ang ilang estatwa na nakatayo sa paligid ng silid, at napansin ni Jinwoo ang isa pang nakaupo sa tila isang trono. Iniisip ni Jinwoo na ito ang mas malaki, ngunit sinimulang banggitin ng grupo kung ano ang pakiramdam nila na parang sila ay pinapanood. May napansin tuloy silang kakaiba, walang halimaw sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay napansin ni Song ang sahig, at nakita kung ano ang tila isang magic circle. Tinawag ni Kim si Song, binanggit na may estatwa na may nakasulat. Ang bawat tao'y lumapit sa estatwa ng anghel at napansin ang inscription. Binasa ito ni Song ng malakas, binanggit na ito ang mga utos ng templo ng Kartenon. Una, dapat nilang sambahin ang Diyos. Pangalawa, purihin ang Diyos. Pangatlo, maniwala sa Diyos, at ang mga hindi sumusunod ay dapat mamatay. Nagulat si Joey at tinawag si Jinwoo, binanggit ang mga mata ng higanteng estatwa na gumalaw at tumingin sa kanila. Si Jinwoo ay nalilito at sinabing siya ay nag-i-imagine. Biglang sumara yung pinto, lahat ay nabigla, iniisip kung sila ay nakulong. Ang isa sa mga miyembro ay nagsimulang maglakad patungo sa pintuan, nagrereklamo na hindi niya gustong pumunta dito sa simula pa lang. Hinawakan niya ang pinto, at biglang gumalaw ang isang estatwa at hiniwa ang kanyang katawan. Nagulat ang lahat at nagsisigawan. Nawalan ng pag-asa si Jinwoo, iniisip ang ranggo ng taong kamamatay lang. Alam niyang mas malakas ang lalaki kaysa sa sarili niya. Bumalik ang estatwa sa orihinal na posisyon, ngunit hindi pa rin makagalaw si Jinwoo dahil sa isang iglap na patay ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung ano ang halimaw na ito sa isang D-rank dungeon. Pagkatapos ay tumingin si Jinwoo sa mas malaking estatwa, binibigyang pansin ang bawat detalye hanggang sa makita niya ang mga mata nito na gumagalaw upang tumingin sa kanya. Nagsimulang mag-flashback si Jinwoo tungkol sa mga sandaling hinarap niya ang mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Nahiwalay siya sa kanyang koponan noong una niyang raid at nasugatan ng mga halimaw na E-rank, na pinilit na gumugol ng ilang linggo sa ospital. Nang maglaon, halos mamatay siya sa gutom habang nakulong sa isang maze. Ipinaliwanag niya na ginagastos ng mga hunter ang kanilang pera na kinita mula sa Essence Stones para bumili ng higit pang mga armas para talunin ang malalakas na halimaw. Gayunpaman, palagi lang siyang may pera para makabili ng murang butter knife. Kung mabali ang kutsilyo, mapipilitan siyang labanan ang mga halimaw gamit ang kanyang mga kamao. Wala man lang siyang pera pambili ng damit, pero nagpatuloy siya. Hindi siya kumikita ng maraming pera at palaging kinukot siya ng ibang mga hunter. Sa makatuwid, palagi siyang naghahanap ng mga butas upang mabuhay. Kinailangan niyang obserbahan ang lahat ng detalyado para makuha ang kanyang pagkakataon. Sa pagbabalik sa realidad, sinigawan sila ni Jinwoo na bumaba. Ang rebulto ay bumaril ng laser beam gamit ang mga mata nito, na ikinamatay ng ilang hunter. Ang mga nakaligtas ay natigilan sa eksenang ito at nagsimulang magpanik. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ni Jinwoo si Joey, ngunit nanginginig siya sa takot. Lumingon-lingon siya sa paligid, nalilito sa nangyari at kung paano sila nauwi sa ganito. Alam niyang nakulong sila at hindi makakatakas. At sa huli, nagpapanik na siya dahil alam niyang mamamatay silang lahat.